Hi! Welcome to my YouTube channel. Hindi matapos-tapos ang issue tungkol sa statement na ang kasaysayan ay inihalin tulad sa chismis, filtered at may dagdag na rin. Nais ko lang magbigay ng ilang kaalaman base sa aking pag-aaral. Pero bago yan, please subscribe at i-click ang notification bell para ma-update kayo kapag meron tayong bagong upload na video dito sa aking channel. Sa kasaysayan, meron tayong tinatawag na primarya at sekundaryang batayan. Mayroon itong metodo at kung kailangan pag-aralan, mas mabuti ang magtanong, mag-imbestiga at magkumpara. Sa pag-aaral ng kasaysayan, mayroon tayong tinatawag na primary at secondary sources. Dapat ito ay nakabase sa mga batayang nabanggit. Ito ay sanggunian ng mga orihinal na salaysay, tala at impormasyon ng mga direktang naging bahagi o nakasaksi ng isang pangyayari. Halimbawa ng primaryang sanggunian, mga dokumento, sariling talaarawan, ulat ng saksi, talambuhay, talumpati at mga larawan. Sa sekundaryang sanggunian, ito ay sanggunian ng mga impormasyon o interpretasyon ng mga hindi direktang naging bahagi o nakasaksi ng isang pangyayari, ngunit nalaman sa saksi o iba pa. Ito ay batay sa mga primaryang sanggunian o iba pang sekundaryang sanggunian. Halimbawa ng sekundaryang sanggunian, ito yung mga biography, aklat-aralin o yung mga reference, komentaryo, encyclopedia, articles o kwento ng hindi nakasaksi sa pangyayari. Ano ba ang kahalagahan ng primarya at sekundaryang sanggunian sa pag-aaral ng kasaysayan? Ang primaryang sanggunian ay ang impormasyong nagmula sa taong nakasaksi ng pangyayari. Ito ay paglalahad ng kasaysayan o salaysay mula sa mismong nakasaksi ng kaganapan. Ang sekundaryang sanggunian naman ay impormasyong galing sa iba o nalaman lang dahil sa taong nakasaksi ng pangyayari. Ito ay salaysay ng di nakasaksi ng pangyayari, ngunit nalaman ito mula sa isang saksi o sa iba. Ito rin ay kadalasang may halong interpretasyon ng mga hindi nakasaksi. Ano nga ba ang kahalagahan ng primarya sa pag-aaral ng kasaysayan? Una, makakaiwas sa mga maling kaalaman at interpretasyon. Mula sa mga textbook ang karamihan ng kaalaman ng mga mag-aaral tungkol sa kasaysayan. Kadalasan, batay ang mga textbook na ito sa mga iba pang sekundaryang sanggunian, mga textbook, aklat sa kasaysayan at mga encyclopedia. Maaring malayo na ang mga sangguniang ito sa orihinal na pinagmula ng kaalaman. At sa paglipat-lipat ng mga kaalaman o interpretasyon, maaring lumalayo ang mga ito sa katotohanan at nauulit-ulit nito ang mga naunang pagkakamali. Ikalawa, nakawiwiling pag-aralan. Maraming mga sekundaryang sanggunian ang sinulat ng mahuhusay na mananalaysay, ngunit mas nakalulugod pa ring basahin ang mga primaryang sanggunian. Nakaaaliw sa mga mag-aaral ang mga sangguniang primarya dahil totoo at personal silang kasaysayan. Sa mga orihinal na sanggunian, nababatid ng mga mag-aaral ang buhay ng mga tao sa kasaysayan. Ang mga primaryang sanggunian ang bintana upang matunghayan ng mga mag-aaral ang buhay ng mga tao. Ikatlo, malilinang ang mapanuring kaisipan. Punong-puno ang mga sekundaryang sanggunian ng mga interpretasyon at opinyon ng mga manunulat at sa paggamit ng mga primaryang sanggunian, makabubuo ang mga mag-aaral ng sarili nilang interpretasyon at kanilang opinyon tungkol sa mahalagang pangyayari sa nakaraan. Dahil gagawa sila ng sariling interpretasyon, higit nilang malilinang ang mapanuring kaisipan. Hindi nila kailangang kabisaduhin ang interpretasyong makikita sa mga sekundaryang sanggunian. Ikaapat,
Makakalahok sa proseso ng kasaysayan. Sa paggamit ng mga primaryang sanggunian, nakakalahok ang mga mag-aaral sa proseso ng kasaysayan. Makakadebate niya ang kanyang mga guro, mga kamag-aral tungkol sa interpretasyon ng mga sanggunian. Tututulan niya ang konklusyon ng iba at maghahanap siya ng ebidensya upang suportahan ang sariling konklusyon. Magiging masiglang mga pagtatalo sa loob ng silid-aralan. Meron tayong ilang halimbawa ng primarya at sekundaryang sanggunian, katulad ng mga dokumento, mga bagay o usaping nakasulat sa papel, mapapubliko o personal, pribadong dokumento tulad ng mga tala-arawan, talambuhay, batas o ordinansa, mga diaries, kontrata, ulat mula sa pamahalaan at mga kasaysayan na pasalita. Ang mga halimbawa naman ng sekundaryang sanggunian, mga aklat tulad ng diksyonaryo, encyclopedia, taunang ulat o yearbook, ang almanac at atlas, nakasama ditong mga artikulo, dyaryo, manuskripto, manual at mga polyeto. Ngayon naman, alamin natin ang pagkakatulad ng primarya at sekundaryang sanggunian. Ito pong mga ito ay nagbibigay ng impormasyon, nagbibigay kaalaman tungkol sa mga pangyayari noon hanggang ngayon, nagsasaad ng katotohanan tungkol sa mga issue. Ito po'y para sa inyong pangunawa kung paano nabubuo ang kasaysayan. Mabuhay lahat ng ating mga subscribers at syempre po lahat ng mga teachers in all learning areas sa iba't ibang asignatura, lalo na sa Araling Panlipunan. Mga historiador, saludo po ako sa inyong lahat. At kung bago ka lang dito sa aking channel, click the subscribe button and the notification bell. Bye!